Miguel Modales, Active Transport Lead, Move as One Coalition. Ma'am, live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Man Lourdes. Magandang hapon. Magandang hapon po, Ma'am Lourdes. Ano po yung mga pinaka-latest update at kayo po yung nagsagawa ng Unity Walk mula po dyan sa Ayala Avenue papunta sa Roas Boulevard. Medyo bikalayuan po ito. Yes po, Ma'am. A total of 4.4 kilometers po yung tinahak po namin na paglalakad. Unity Walk po ito between Department of Transportation, Department of Public Works and Highways at representatives po ng civil society. At kabilang po yung coalition namin doon na Move as One. O para saan po ito, Ma'am? So, katulad po ng, ito po ay related sa pag-audit po kung ang kahabaan po ba ng EDSA, yung mga kalsada po natin ay accessible sa mga pedestrians, hindi lang po sa mga katulad ko na bata o kayang gumalaw, kundi pati na rin po sa mga persons with disability. So nagkaroon po ng pag-check kung yung mga sidewalks po ba natin, yung mga tawiran po ba natin ay kayang tawirin at lakaran ng mga kasama natin sa sektor ng may disability. Naku, Ma'am Abigail, actually kahit walang Unity Walk, di ba obvious naman natin na hindi safe? Di ba? Hindi siya, hindi akma na tawiran or lakaran yung ilan sa mga pavement natin, di ba? Yes po, Ma'am Lourdes. Actually, kung yung mga pedestrians at commuters na regularly nagko-commute at naglalakad sa kahabaan ng EDSA, napaka-normal na po ito. Parte na po ng araw-araw nila na experience. Pero kanina, may kasama po tayo from the coalition, si Dr. Maureen Mata, bone cancer survivor po siya at amputee. Gumamit po siya ng wheelchair sa ginawang Unity Walk kanina. At doon po natin nakita sa dalawang perspektibo po. Una sa perspektiba ng isang wheelchair, sa isang gumagamit ng wheelchair, sa may kapansanan. Oo. Yes po, hindi po ligtas yung mga daanan natin at mga kalsada. At pangalawa, hindi po pinapayagan ng mga kalsada natin maging independent yung mga nasa sektor ng disability. Okay, so sa may kapansanan talagang hindi po siya ligtas. How about sa mga normal, Abigail? Hirap okay din. Po. Ako naman po, na-experience ko po kanina dahil ako po yung nagtulak sa wheelchair ni Doc Mau and naranasan ko po yung experience ng isang caregiver. Una, hindi talaga siya ligtas dahil kung may kasama ka na person with disability, doon ka na po maglalakad sa kalsada talaga, katabi at kasabay niyo po yung mga sasakyan na rumaragasa. Hindi po kaya na maglakad doon sa sidewalk. So kung ikaw po ay caregiver at may kasama ka pong aalalayan mo na person with disability, pareho po kayong nasa panganib. Oo, so ibig sabihin, Abigail, talagang hindi siya ligtas. So anong nakita nyo? Yung pavement, itong daanan natin, kinakain na ba ng mga vendors? Hindi maayos yung mga rampa? Ano ba ang napansin mo, Abigail? Ang pinaka-prevalent po na nakita namin, una yung mga rampa po. Kahit na may mga rampa na existing, ang dami pong may mga rampa na may harang, hindi po namin magamit. Hindi po siya accessible talaga at talagang hindi po swak yung naayon sa current na standards po natin pagdating sa height. So either ito po ay may mga bakod, may harang, o pangalawa po ay napakataas na mahuhulog na po yung kasama po namin na wheelchair user. Meron ka bang napansin na yung daanan natin kinain na rin ng mga vendors? Kanina po sa paglalakad namin, wala pong masyadong mga parte ng daanan na kinain na po ng vendor. More on sa infrastructure, kung paano po ito binuo o kung paano po siya sa pagpaplano po ang naging problema nito. Dahil kahit na po sa design, sa actual design, ay dapat may rampa doon, meron naman pong barikada na nakaharang at nakalagay. So yun po yung pinaka-madaming problema po. At pangalawa, hindi lang po nakaharang, hindi lang po nakabarikada. Totally wala po. Marami pong instances sa mga footbridges, talagang hagdan lang pong nandoon, 4-5 tao po yung bumubuhat sa kasama po namin gumagamit ng wheelchair. So ano ang susunod na hakbang? Kasi kasama nyo ang DOTR at DPWH. Yes po. Ito po ay welcome change
sa ating dalawang relevant agencies dahil madami na pong taon ang lumipas na parang may disconnect po sa pagpaplano at sa mga polisiya ng DOTR at DPWH. Pero ngayon po may dalawa tayong secretary na talagang nagtatrabaho na magkasama at coordinated yung kanilang pagpaplano. So kasama po natin kanina yung mga engineer ng pareho DOTR at DPWH at nag-identify po sila ng mga areas sa nilakaran namin, mga infrastructure na kailangang i-improve agad-agad ASAP. Short-term solutions, low-hanging fruits na kayang-kayang ma-resolve kaagad. At pangalawa naman po ay tinignan at napag-usapan din yung long-term planning dahil yung EDSA rehabilitation po na nahinto at na-postpone, mas gagawin na pong mas pedestrian-friendly at commuter-friendly yung design at plan para sa bagong EDSA. Kailan daw po, Abigail? Earlier, nung nagkausap po kami pagkatapos po namin makarating sa dulo, early next year o first quarter next year po ay may mga plano na po in place ang parehong agencies. Baka mamaya makatulad to sa flood control, Abigail, gagawin na lang nila yan. Baka 1 billion tapos makita natin, pintura. Opo, babantayan po natin kaya welcome naman po na inopen po nila itong activity na ito sa civil society. Meron pong mga watchdogs na nagbabantay. Pero ang tanong, baka dyan lang, Abigail? Halos buong, example ko lang, huwag na nating dali ng buong Pilipinas. Sa buong Metro Manila, ganyan talaga lagi ang sitwasyon. Tama po, ma'am. Kaya po, ito, yung Unity Walk po na ito, pangalawa na po ito na ginawa na kung saan sumama po ang DOTR. Ngayon pong Unity Walk, ang nag-organize po na ito ay jointly with DOTR and DPWH. Pero noong nakaraang Mayo po, nilakad po natin yung 1 Ayala hanggang Caloocan sa may monumento, which is more than 20 kilometers po. Sumama din po sa atin si then DOTR Secretary Sec Vince Dizon. So nakita na rin po niya yung sa kahabaan ng EDSA. Pero this time po, ang naging ruta po ay from 1 Ayala hanggang Rojas Boulevard. Opo, nakaraan nakita niya, may nagbago ba? Nung nakaraan po, nakita niya agad-agad may mga mabilisan pong solusyon na pinatupad. Katulad, nakita po niya yung mga elevators, yung mga man lifts na hindi gumagana agad-agad on the day ay pinaayos po niya. And then after po nun ay nakipag-coordinate po yung PALAFAX at Active Transport Management Office with civil society para mag-consult po sa kung ano ba dapat ang design na nararapat para sa pedestrians at persons with disabilities. Abangan natin at bantayan din, Abigail, yung resulta ng mga nakita ninyo para naman makatulong sa mga may mga kapansanan at sa kahit sino na nahihirapan po kung saan talaga sila sa kalsada, kung saan sila sa gilid ng kalsada, sa gitna ng kalsada. Meron lang akong apila, Abigail, next time. Baka pwede maisama na yung MMDA. Tama po, yun po ang gusto din po namin. Abigail, ito natatawa lang ako. Hindi ko talaga alam bakit nangyayari ito sa Pilipinas. Nasa pedestrian crossing ka na, mag-giveaway ka pa sa sasakyan. Opo. Diba? Tapos, kaya sana po makita po itong pagbabago na ito na dalawa na pong agencies natin at secretaries ang nagtatrabaho na magkasama. Tama. At sana po ma-include namin sa susunod ng MMDA. At yung para makita rin nila, Abigail, yung ilang kasi mga daanan natin, pasintabi, huwag naman magalit yung mga kababayan natin, ginagawa ng tindahan. So, ang possibility, tayong naglalakad sa kalsada na. So, kakompetensya na natin yung sasakyan. Kasi yung ating daanan, may mga tindahan. Kaya kailangan din po ng masinsinan at mainam na pagpaplano para lahat po, holistic po, kumbaga, Ma'am Lourdes, na hindi lang po mga kotse ang nasa isip kapag nagdedesenyo at nagpaplano. Pero lahat na po yan, pedestrians, commuters, pati po yung mga small enterprises natin, na mga vendors po natin, kasama din po sila sa gagawing pagpaplano. Oo, kasi ito dapat hindi na ito nangyayari, like hindi na ito dapat ginagawa ng Move as One Coalition. Why? Kasi nasa batas na dapat lahat ng mga facility ay friendly sa mga PWD. Pero hindi ko alam bakit parang back to 1 or back to 0 tayo.
Tama po. Yan din po yung isa po namin sa, lagi namin sinasabi, meron na po tayong accessibility law, BP 344. Meron din po tayong updated na IRR ng accessibility law. 2024 lang po siya na-update. So ngayon po ay patuloy po natin binabantayan, una sa infrastructure planning, at second, kung nabibigyan po ba ng budget para mapatupad yung mga pinaplano ng bawat agency po. Oo. Abigail, maraming salamat sa napakagandang move nyo na ganito, at sama-sama tayong tutukan yung pagbabago na yan. Thank you so much sa inyong partisipasyon. Salamat Thank din you. po. Mabuhay ka. Maraming salamat. DZX